The surprise. Kapag ang dalawang tao ay nakatadhanang magsama, sila ay magkakasama. Ito ay kapalaran. Hindi ko sinabi sa aking mga kapatid na ako ay nakikipag-date hanggang sa sinabi ko sa kanila na ako ay kakasal na. Kita nyo, ang aking magiging asawa isang monghe. Nakilala ko siya noong pumasok ako sa trabaho sa simbahan kung saan siya nagboluntaryo. Hindi ko nakita si Scott sa loob ng ilang buwan pagkatapos namin magkita dahil nagtatrabaho ako sa labas ng site sa summer camp ng simbahan. Nang bumalik ako sa opisina sa pagtatapos ng tag-araw, ang buhay ay nagpatuloy ayon sa inaasahan. Naging abala ang bawat isa sa aming mga tungkulin. Sa umaga, karaniwang nagtatrabaho si Scott sa opisina. Kahit sino pa ang pumasok sa pintuan, isang taong walang tirahan na naghahanap ng trabaho o pera, isang parokyano sa isang gawain, isang bisita na gustong maglibot sa aming makasaysayang gusali. Ang sekretarya at ako, nagpakita siya ng habag, pagmamalasakit at interes sa aming buhay. Madalas kausap si Scott at may sense of humor, gayon din ang sekretarya, kaya maraming tawanan sa opisina. Noong hindi siya nagtatrabaho sa opisina, ginawa niya ang lahat ng kailangan. Basta ang order ay nanggagaling sa isang amo, ang aming pari, dahil ang pari ay madaling makasundo at ang aming simbahan ay maliit lamang. Tinulungan ni Scott ang mga parokyano sa mga issue sa computer, inalagaan ang mga hangganan ng hardin sa paligid ng simbahan, pinakintab ang mga tansong kandila at tumulong sa pagsamba. Sa bandang huli, humiling pa ako ng ilang oras niya para sa pag-set up ng mga aktibidad para sa mga programang pambata. Isang araw, sinabi ko kay Scott na kailangan ko ng kasama sa sayaw para sa ilang mga aralin. Biglang nagkaroon ng seryosong katahimikan. Nakatingin si Scott na may deer in the headlights sa mga mata at sinabing, "Babalikan kita para dyan." At umakyat siya sa itaas na opisina ng simbahan. Pagkatapos sabihin iyon, tumingin ako sa sekretarya at nagkibit-balikat. Stupid question, pero halata namang hindi ang sagot. Anong problema? Nakibit-balikat din siya at sabay kaming napalingon sa mga aming mga trabaho. Di nagtagal, nagkaroon ako ng sarili kong deer in the headlights moment. Pagkaraan ng isang araw, sinabi sa akin ni Scott, kailangan kong malaman kung bakit hindi ko masagot kaagad ang iyong tanong. Hindi ako nakatulog buong gabi. Napagtanto kong nahulog ang loob ko sa iyo. Kung yayakapin kita para sumayaw, hindi na ako magiging monghe. Tiniyak niya sa akin na wala siyang hinihinging kapalit, ngunit hindi ko alam kung ano ang gagawin sa kanyang pagpapahayag. Si Scott ay isang monghe at ako ay nabubuhay tulad ng isang monghe pagkatapos ng isang magaspang na pagtatapos na isang kasal. Kami ay magkaibigan lamang, hindi niya ako ginawang hindi komportable. Tinutuon niya ang kanyang sinabi na di na ulit niya babanggitin ang kanyang nararamdaman para sa akin. Pero inanyayahan niya akong makita kung saan ang kanyang tinatawag na tahanan. Akala ko iyon ang mag-aayos ng mga bagay-bagay. Lumaki ako sa mga syudad at mahal niya ang buhay kabukiran. Isa akong tree hugger at gusto niya ang malawak na kapatagan. Ngunit nakahanap ako ng kagandahan sa lugar na mahal niya. Niyaya ko siya sa isang picnic. Siya ang nag-aalaga sa aso ko. Sinulatan ko siya ng mga tula. Sinulatan niya rin ako ng mga tula. Nagsimula kami maglakad ng magkasama at pagkatapos ay nagsalo kami ng hapunan sa aking tahanan. Pagkatapos ng maraming pag-uusap at oras na magkasama, napagtanto ko na may gusto rin pala ako sa kanya. Hindi nagtagal, engaged na kami. Ang aming unang tunay na date ay ang gabi na hiniling niya sa akin na pakasalan siya, kaya hindi ko man lang siya nabanggit sa aking pamilya. Pinili namin ang petsa ng aming kasal sa pagitan ng kasal ng dalawa kong mga anak na lalaki. Dahil ang isa ay nangyari noong Agosto at ang isa ay naka-schedule para sa Mayo. Hindi namin inaasahan na maraming miyembro ng aking pamilya ang dadalo sa ikatlong kasal. Lalo na sa ganoong maikling paunawa. Pero kailangan ko munang ipaalam sa kanila ang tungkol kay Scott. Sinabi ko sa aking magulang na mayroon akong espesyal na kaibigan. Kaya ang kanilang sorpresa nang tanungin ko sila sa aming kasal ay tumagal lamang ng ilang sandali. Oo, nandito na tayo. Ngayon, upang sabihin sa aking mga kapatid na walang alam tungkol kay Scott. Ako ay nagpasyang magpadala ng email dahil karaniwan kong ipinapahayag ang aking sarili ng mas mahusay sa pagsulat. Siguro hindi sa pagkakataong ito, bagamat binasa ng isa sa aking mga kapatid na babae ang email sa trabaho at sumigaw,
Ano? Tumakbo ang mga kaibigan niya papunta sa teacher's lounge. Ipinaliwanag niya, ang aking kapatid na babae nagpadala lamang ng email na ito. Hi, I've been so busy kaya wala akong time para sabihin sa'yo na nagsimula na ako makipag-date. Siya ay isang mabuting tao, mahal ako at ang aking aso. Tinatrato ako ng kahanga-hanga at ikakasal na kami sa loob ng 1 buwan at kalahati. Matapos tumigil ang kanyang mga kaibigan sa paghingal at pagtawa, umalis sila at tumawag siya upang marinig ang higit sa pa sa aking kwento. Tumawag ang isa pang kapatid na babae para magtanong, ano ang pinaka malapit na airport sa iyo? Nang sinabi ko sa kanya, di ko inaasahan na gagamitin niya ang kanyang araw ng bakasyon, lalo na't biglaan lamang ang aking pag-anunsyo ng kasal niya. Holy, matagal na kaming hindi nakarinig ng ganito kasayang balita. Siyempre, dadalo kami para ipagdiwang ang kasal mo kasama ka. Maaga silang dumating bago ang blizzard na umusbong sa aming lugar. Nanatili sila para makisalo sa aming bagong taon. At nang umalis ang blizzard, ganoon din sila. Naalala ng ilan sa mga bisita ang katapusan ng linggo na iyon noong dumating kami para sa iyong kasal at nag-snow. Ngunit hindi ang aking pamilya. Naalala nila muli silang nagsama-sama ng kanilang mga kapatid. Nagkaroon ng bagong kaibigan sa aking asawa at naging bahagi sa simula ng aming maligayang buhay.